Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Ama upang ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, binuhay ng iyong anak si Lazaro mula sa kamatayan at buong lugod siyang tinanggap ni Marta sa kanyang tahanan. Ipagkaloob mong sa tapat naming paglilingkod sa aming kapwa, mapagnilayan namin tulad ni Maria ang iyong salita at makamit ang iyong gantimpala. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, dumating si Moises at sinabi niya sa mga Israelita ang lahat ng iniutos ng Panginoon. Ang mga ito na may parang iisang taong sumagot lahat. Lahat ng iniuutos ng Panginoon ay susundin namin. Isinulat ni Moises ang lahat ng utos ng Panginoon. Kinabukasan, maagang-maaga siyang nagtayo ng altar sa paanan ng bundok. Nagtayo rin siya ng 12 bato na kumakatawan sa 12 lipi ni Israel. Pagkatapos, inutusan niya ang ilang kabataang lalaki na magdala sa altar ng mga handog na susunugin. Sila rin ang inutusan niyang pumatay ng mga hayop na gagamiting handog sa pakikipagtipan sa Panginoon. Ang kalahati ng dugo ng pinatay na hayop ay inilagay niya sa malalaking mangkok at ang kalahati ibinuhos niya sa altar. Kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa ng malakas. Sabay-sabay namang tumugon ang mga Israelita. Susundin namin ang lahat ng utos ng Panginoon. Pagkatapos, kinuha ni Moises ang mga mangkok ng dugo at winisikan ang mga tao. Sinabi niya, ang dugong ito ang siyang katibayan ng pakikipagtipang ginawa sa inyo ng Panginoon sa pagbibigay sa inyo ng kautosang ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Ang dakilang Panginoon, ang Diyos na nagsasaysay, ang lahat ay tinawag sa silangan at kanluran. Magmula sa dakong Siyon, ang lungsod ng kagandahan, makikita siya roong nagniningning kung pagmasdan. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay tipunin, silang tapat sa tipankot, naghahandog niyong hain. Ang buong kalangitay naghahayag na ang Diyos, isang hukom na matuwid, kung humatol ay maayos. Sa Diyos tayo ang inihandog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasalamat. Ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat. Kung kayo ay may bagabag, ako lagi ang tawagin. Kayo'y aking ililigtas, ako'y inyong pupurihin.
Espiritu'y lumulukog sa naghihintay kay Jesus, Mesiyas na manunubos. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga Hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang sila'y aliwin. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayon ay ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, wika ni Jesus. Sumagot si Marta, nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay. Sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin, kahit mamatay, ay mabubuhay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon, sagot niya. Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas, na inaasahang paparito sa sanlibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Sa araw na ito'y ginugunita natin ang magkakapatid na sina Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro. Dati, ang ginugunita lang natin si Santa Marta. Pero ngayon, yung tatlong magkakapatid na itinuturing na huwaran sa kabanalan at pagsunod sa ating Panginoon. Ang tatlong magkakapatid na ito ay maituturing nating mga barkada ng ating Panginoon, mga malalapit na kaibigan. Kaya nga tuwing dadalaw o tuwing mapupunta, magagawi ang Panginoon sa Betanya, dinadalaw niya ang magkakapatid na ito. At yung kalooban ng ating Panginoon malapit sa kanila. Hindi lamang sila mga karaniwang tao para sa Kanya, sila'y mga malalapit na kaibigan. Sa panahon sa termino natin ngayon, mga best friends ng ating Panginoon. Pero yung kanilang pagkakaibigan ay naging mas malalim dahil yung pagiging magkakaibigan nila ay nagpalalim, lalo na ng pananampalataya ng magkakapatid. Kaya naman, kinalaunan, ang magkakapatid na ito hindi lamang mga kaibigan ni Jesus, sila'y naging mga disipulo. Sila'y naging mga tagasunod. Ito ang kahulugan ng salitang disipulo. Ibig sabihin ng disipulo ay tagasunod. Kaya itong mga magkakapatid na ito, hindi lang sila basta naging kaibigan, nauwi sa pagiging mga disipulo ng Panginoon
ang magkakapatid na ito. Kaya naman sila ay ginugunitan natin sa araw na ito bilang mga sumunod sa ating Panginoon, sumunod sa kalooban ng Diyos. At sila ay nag-iiwan sa atin ng mahalagang aral, lalo na tungkol sa pagkakaibigan. Madalas, pag sinasabi nating kaibigan, yan yung mga tao na pwede kang gumawa ng kalokohan pero hindi ka huhusgahan. O ganun yung mga kaibigan. Yun ang pamantayan natin ng kaibigan madalas. Yung hindi ka nagkukunwari, yung nagiging totoo ka, at pati yung mga kalokohan na gagawa mo at hindi ka nila huhusgahan. Di ba ganyan ang mga kaibigan natin? Kahit anong gawin mo, tanggap ka. Maganda namang katangian dahil ibig sabihin ay nagiging totoo lamang tayo sa ating sarili. Pero yung tunay na pagkakaibigan, hindi lang dahil nagagawa natin yung kalokohan ng hindi nahuhusgahan, ang magandang pagkakaibigan ay nauuwi sa pananampalataya natin sa Panginoon. Ibig sabihin, sana'y mga kaibigan natin at tayo rin bilang kaibigan ay nagiging dahilan para tayo ay mapalapit sa Panginoon. Yan ang pinakamagandang pagkakaibigan, na dahil sa mga kaibigan mo ay nalapit ka, naging mas malapit ka sa Panginoon. Kaya tanungin natin yung sarili natin, meron na ba tayong mga kaibigan, lalo na tayo mga aktibo sa simbahan? May mga kaibigan ba tayo na nailapit sa Panginoon? Yan ang pinakamagandang pagpapakita, pagpapahayag ng pagiging kaibigan, na tayo ang naging dahilan para sila ay mapalapit sa Panginoon. Tayo rin, sinong mga kaibigan natin ang naglapit sa atin sa Kanya? Sigurado meron din naman. Kaya tayo napalapit sa simbahan, kaya tayo napalapit sa Panginoon, dahil sa mga naging kaibigan natin. Sino-sino sila? Kaya dapat pasalamatan yung mga kaibigan natin na naging daan para maging mas malapit tayo sa Panginoon. Sana yung pinaka-best friend mo, dahil ikaw ay naglilingkod sa simbahan, sana maakay mo rin. Kung hindi man sa paglilingkod, yung mailapit mo sa simbahan, mailapit mo sa Panginoon. Lalo na yung mga kaibigan natin na malayo sa Panginoon. Mga kaibigan natin, hindi naman lahat ng kaibigan natin ay mga relihiyoso, nagsisimba. May mga kaibigan tayo na hindi nagsisimba, malayo ang loob sa Panginoon. Kung meron man tayong pwedeng gawin sa kanila, sa mga kaibigan na ganito, yung mailapit natin sila sa Panginoon. Sa dahan-dahang paraan, sa pagbibigay natin ng magandang halimbawa sa kanila, maakit natin sila palapit sa ating Panginoon. Yung pakikipagkaibigan, yan din ang nais ng Panginoon na maging relasyon natin sa Kanya. Maalala natin, si Jesus, tinawag niya yung kanyang mga alagad, yung mga apostol, na mga kaibigan niya. Kaya nga sabi niya ay tinuturing na nila silang mga kaibigan, hindi na alipin. At alam natin, pagkaibigan, pumapantay. Ganon ang Panginoon. Bagamat siya ay mataas, pumapantay siya sa atin. Dahil gusto ng Panginoon, lumapit tayo sa Kanya nang hindi natatakot, na hindi nangingimi. Gusto ng Panginoon, pag lumapit tayo sa Kanya, yung merong malapit na kalooban. Meron yung intimacy, merong closeness ng kalooban. Hindi natatakot, hindi nag-aalangan. Kaya nga sabi ni Jesus sa mga alagad niya, tinuturing na nila silang kaibigan.
Kaya tayo rin, pag nananalangin tayo, lalo na kay Jesus, pwede natin siyang tawaging kaibigan din natin. Kaibigan na umaakay sa atin para sundin ang kalooban ng Diyos. Kaibigan na nagpapahayag sa atin ng mga salita ng Diyos. Kaibigan na umaakay sa atin sa tamang landas. Yung pakikipagkaibigan ng Diyos sa atin, nagsimula nung siya ay makipagtipan sa atin. Sa lumang tipan pa lang, at yung unang pagbasa natin, nakipagtipan si Yahweh, nakipagtipan ang Diyos sa kanyang bayang Israel. Kaya nga yung narinig nating unang pagbasa, ito yung naging formal na, ito yung naging ritual ng pakikipagtipan ng Diyos sa kanyang bayan. Pag nakikipagtipan ka, ibig sabihin nilalapit mo yung sarili mo, nakikipagkasundo ka. Ikaw ay nakikipag-ugnayan, lalo na sa pagmamahal. Ganon ang Diyos. Bagamat ang Diyos napakataas, makapangyarihan, lumikha sa ating lahat, pero handa siyang magpakababa, nakikipagtipan sa atin. Kahit tayo ay mga nilalang lang niya, kahit tayo ay mga nilikha lang niya, creatures lang tayo. Pero gayunpaman, ganun ang pagpapahalaga ng Diyos sa atin. Gusto niya magkaroon tayo ng ugnayan sa Kanya, katulad ng isang katipan. Kaya doon nagsimula yung paglapit ng Panginoon, ng Diyos sa atin, nakipagtipan siya. Hanggang sa dumating ang ating Panginoon, lalo pang naging malapit sa atin ang Diyos. Dahil ang Diyos hindi lang Ama sa atin, ang Diyos ay naging kaibigan sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus. Idalangin natin na yan ang mamayaning damdamin natin tuwing tayo ay lalapit sa Panginoon. Siya'y matalik na kaibigan. Siya ang pinaka malapit nating kaibigan. Sa Kanya nasasabi natin ang lahat. Sa Kanya pwede tayong umasa. Sa Kanya na ibubukas natin anuman ang laman ng ating kalooban. Alam nating may kaibigan tayong nakakaunawa, may kaibigan na tumatanggap sa atin kung sino man tayo, kaibigan na nagmamahal sa atin, at kaibigan na aakay sa atin sa kabanalan. Sa paggunita natin kina Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro, alalahanin natin ang mga taong naglilingkod sa atin araw-araw. Alalahanin din natin ang mga kaibigan natin, mga taong malapit sa atin. At hilingin natin sa Diyos na ipagkaloob sa atin ang mga pagpapala at biyaya na kailangan natin. Ating itutugon sa bawat kahilingan, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa simbahan, naway tunay na maging halimbawa sa kanilang pananalangin at paggawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nanunungkulan sa bayan, naway tumupad sa kanilang mga tungkulin sa diwa ng pag-ibig at paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni Marta, tayo naway magkusa at maging bukas palad sa pagbibigay ng kagalakan at ginhawa sa mga ipinagkatiwala sa ating pangangalaga.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at matatanda, naway makaranas ng pangangalaga at pagtataguyod ng kanilang mga pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaong mananampalataya na naglingkod noong sila ay nabubuhay pa, naway umani sa langit ng mga bunga ng kanilang mga pagsisikap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating idalangin ang mga personal nating kahilingan. Muli nating alalahanin ang mga kapatid nating pinangakuan natin ng dasal. Ipagdasal din natin yung mga kaibigan natin, lalo na yung mga matatalik nating kaibigan na bahagi na ng ating buhay. Ito ang araw na pinagdarasal natin sila. At ipagdasal natin ang intensyon ng mga kapatid nating nagpapamisa, lalo na ang mga may sakit at mga pumanaw na sa mundong ito. Panginoon, patuloy nawang lumalim pa ang aming pakikipag-ugnayan sa iyo bilang aming kaibigan. Gayon din naman, maging kaibigan kami sa lahat ng taong aming nakakasalamuha at maging instrumento kami upang akayin sila sa buhay, kabanalan at pananampalataya. Ikaw na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dinarakila ka namin, ngayong ginugunita namin sina Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro, upang gaya ng hain nilang pag-ibig na iyong ikinalugod, marapatin mo rin ang handog naming paglilingkod. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak, na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa't pananalangin wagas.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni na Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Manalangin tayo sa ating Ama sa langit, alinsunod sa turo sa atin ng Panginoong Hesus. Hinihiling namin kami, Yadya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa katawat dugo ni Kristo na aming tinanggap, huwag mong ipahintulot na kami sa kasamaan masadlak. Sa halip, pakundangan sa pagdalangin ni na Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro, umunlad nawa kami sa pag-ibig na wagas araw-araw at makaharap nawa kami sa iyo sa langit kailanman sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.